Hi guys! Good morning mga ate and kuya for today's video. Ay gusto ko lang kayo i-update sa aking pananim. So, eto na siya. Natuwa lang ako kasi yung sayote na nakita ko ay yung tanim ko ay namumulaklak na. So, ito ay pwede nang maani or soon. Pwede na tayong mag-ani. Look, oh, ayan oh, bulaklak na yan, diba? Oh, ayan oh. Oh, diba? Tama, bulaklak na siya. Dalawa, isa, dalawa, tatlo. So, ayun pa. Tapos, ayun pa. So, 4 na bulaklak siya, guys. At, nakakatuwa nga kasi, dito ko lang, tapos, eto pa pala, ayun, oh. Diba? So, malapit na pala tayong mag-ani. Ilang buwan ba bago to anihin yung kanyang, bunga. Basta kapag nagbunga na siya. So, kaagapan ko na siya kasi kada nadaan dito sa amin ay may mga bata na na dot-dot ng dot-dot. So, lalagyan ko siya ng harang dito para hindi na siya madot-dot ba. Ganyan. Lalagyan ko siya ng harang. Oh, yan oh. Diba? Tapos, update sa mga tanim natin. Mga tinanim ko na okra. So, ito yung kangkong. Ayan. Ang dami ko na tumubo. Pasok tayo sa loob. Welcome sa aking munting garden. Ayan ang aking mini gate. Tapos, ito lang yung aking padlock. Ayan, oh. Nakakatuwa naman. Kasi tingnan nyo yung okra, oh. Hindi yan magtatagal. Ayan, ay magbubunga na. Tapos, look, the sitaw. Yung sitaw dyan ay may bunga, wala pang bunga, syempre. Ayan, oh, at least malago na siya, diba? So, yan. Tapos yung, ayan, ano ba to? Tanlad. Itaninin ko lang yun dyan. Tapos, etong mulberry natin. So, etong mulberry ay magiging, magiging puno. So, puputol-putulin lang natin siya kasi eto ay nagugulay din, yung ganyan. Yung talbos ng mulberry, eto. Nagugulay siya mga ate at kuya. And then, natutuwa lang ako sa mga tanim ko kasi nagsisimula na siyang magsibungahan. Ang bungahan, oo nga, bulaklakan. So, etong okra, ayan, lumabas na siya. Papasok natin sa loob. Habang malambot pa siya. Ayan. Yun. Kasi, kapag nasa labas yan, ayan, ito, okra pa rin to eh. Ayan. So, ang dami kong tanim na okra dyan. And then, tong sitaw, nilagyan ko lang siya ng balag. Sana mag-work siya. Dapat kasi ay kawayan. So, yung kawayan, ginawa kong gapangan niya din. Pero parang hindi siya gagapang. Kasi umaakyat siya dun sa taas. So, mas natutuwa ako dito sa aking ano ba to? Sayote. Nakakatuwa. Ito meron din ako ditong mint. Ay, nakakatuwa siya. And then meron ako ditong kangkong. Alam niyo po ba yung kangkong na yan? Ay galing lang din yan sa mga pinaglutuan. So, gagawa tayo ng eto. Gagawin ko tong ano ba to? Dito tayo. Saan ko ba kayo ilalagay? Nakikita niyo ako. Good morning everyone. Tayo ay magtatanim for today's video. Dahil ang ating sayote, ang aking sayote ay natutuwa ako. So, ayan. Diyan ka lang. So, ito ay ilalagay ko dito. Ganyan. So, hanap ako ng tali. Ayan. Kailangan ko ng tali. Nagaganon pala siya. Ay, siguro ay isushoot ko siya din. Okay.
So, hi, good morning. Good morning, friend. Good morning, kumusta? Nanay Joyce. So, welcome sa aking munting garden. Ang aking sayote ay na mulaklak na. Sinishow ko lang. So, ito, ginawan ko siya ng balag. Kasi kada nadaan ay tinaano siya, ano ba to? Pinipitas. Sayang naman kung pipitasin niya kasi nagsisimula na siyang mamulaklak. So, pinoprotektahan ko yung aking sayote para magtuloy-tuloy siyang mamunga. Kasi kapag marami naman yung bunga, mamimigay din naman tayo dyan. Diba? Ayan, watching from Canada, si my friend Joyce. Ayan, so, etong, ano to atis. So, etong atis ay pinuputol-putol ko lang yun. Ayan. O, diba? Nakakatuwa. Natuwa lang ako dito sa kaya gusto ko i-share sa inyo kasi naipakita ko na rin yung aking pagtatanim nito from the start. So, gusto ko kayong i-update na ayan na yung aking mga tanim. Ang ingay, no? Maingay kasi dito sa amin. Hindi ko alam paano i-lower yung yung noise. So, eto, tulad nito, gumagapang na siya. Ayan. Gusto ko dito siya gumapang sana. Pero, siguro pwede siyang i-bend. I-bend kita. Sorry. Ayan. Para sumunod ba siya? Sumusunod sa galaw mo. Dapat dito pala siya. Ay, sorry. Huwag ka mababali. No. Ayoko na. Baka mabali siya. So, dito ko na lang siya papapuntahin. Ayan. Kasi pag pumunta siya dito, panigurado na, aanohin siya ng mga bata. Oo. Dito ka. Yan. Panigurado yan na babaliin ng mga bata yan. So, yung kanyang pagbunga ay mauudlot. So, ayan. Inilihis ko na siya. At natutuwa ako. Tingnan nyo, ayun o. Diba? Bulaklak na siya, diba? Ayan bulaklak na yan. So, kaya nakapag-live ako bigla. Dahil, gusto ko nga ipakita sa inyo na yung sayote ko ay malapit ng mamunga. Kasi, ang dami niyang bulaklak. Tapos, siyempre, pag may bulaklak, kasunod na niyang bunga. Di ba, Kuya Bening? Oo. Tama lang. Yun na, natutuwa lang ako na ibahagi sa inyo na pwede kayong magtanim. Kahit sa mga pasok-pasok lang. Sa kahit maliit lang na lalagyan. So, ako pag may time ako, magtatanim pa ako dito ng pwede pechay. Kasi nakasabit lang siya dito, nakatulad nito. Ito ay dahon ng sibuyas. Masarap din ilagay kapag naggagata o sa mga ginataan. So, sana mabuhay itong itong sayote. Kasi, even yung ganto niya, talbos, at yung bulaklak niya, alam ko na nagugulay. So, lahat yan, di ba? Yung sitaw nga, yung sitaw daw nito, yung sitaw na talbos nito, nagugulay pala siya. So, itatry ko siya kapag marami ng talbos itong sitaw ko. Ngayon, ayan pa lang siya. So, ayan pa lang yung sitaw ko. 3 puno yan Pero kahit 3 puno yan, masipag yan mamunga kapag kayan ay nagsabay-sabay na mamunga. Yan. Kasi dati nagtanim ako 1 piraso lang pero ang lago-lago niya. And then, yung mulberry, pwede rin siyang gulayin, guys. Ito yung mulberry siya. Ito, pwede itong gulayin. Yan. Ito lang yung ginugulay sa kanya. Yung mga gantong dahon lang. Yan. Yung ganito kasi, pangit na siya. Kasi maaligas-gas na siya. Ito kasi, wala pa yung aligas-gas. So, ito kasi, yung para na siyang yung pang-isti sa kawali. Ganun na yung kanyang texture kapag ganito na yung inyong gugulayin. So, ang magandang gulayin is ganito pa lang siya. Yung sariwa talaga, yung, ano bang tawag dyan? Ugbos o talbos. Ayun, naalala ko na. Yung talbos, yung eto na part. Pag magugulay kayo ng mulberry,
Yan ang inyong gulayin. Ganito. Ganyan. So, sa ano nga to, sitaw, ganito din. Ayan, oh. Yan, ang gugulayin o ginugulay. So, tong mulberry ay marami-rami na rin siya. Yan. At marami pa kaming tanim yan dun sa unahan ng mulberry. So, ang aantayin ko siya ay tong okra. Mabilis lang yung okra tumubo eh. Mabilis lang yung lumaki. So, yun. Nilagyan ko lang ng balag ito. Itong ano na sayote kasi baka mamaya, ayan nga. O, diba? Para safe siya. So, kung lalagagapang man siya doon, gusto ko gumapang siya doon. Tsaka yun, sitaw, magpalitan silang dalawa. Kasi yan lang talaga yung space ko. From there, hanggang ganon. Ganyan lang siya. Papakita ko sa inyo. Ayan lang siya, oh. Ang liit lang na space ko. Pagtaniman. So, kapag ako nagkaroon siguro ng bahay at lupa, mas gugustuhin ko na mas malaki yung taniman ko kaysa sa bahay ko. Kasi nga, mas maganda magtanim-tanim para makalibre tayo sa mga natin gamit sa bahay. Hi, te. Tingnan mo, te, namumulaklak na yung aking sayote. Look at my sayote. Ayun, oh. Oh, ilang ano ba yan? Ilang buwan bago siya. Ayun pa, oh. Oh. So, ang dapat ko palang gawin ay dagdagan ko siya ng, ayun na siya, oh. Oh, diba? Lagyan ko lang siyang balag dyan para yung bunga niya makikita ko ditong nakalawit. Kaya nilagyan ko siya dito ng balag para nakikita ko siya nakalawit yung bunga niya dyan. At madali siyang kuhain. Dito na part, hindi na ako kasya dyan. Ito, pang okra na to. So, dito naman yung okra. Doon, di ko na siya nilagyan kasi hindi na ako aabot doon. Ang gusto ko sana dito sa kawayan is itupi. Kaso, hindi ko siya maganon, ang bang tawag doon? Mapanipis kasi makapal tong kawayan eh. Gusto ko sanang i-shape lang siya na pa-curve para hindi ba siya makalat. So, itong sayote ay aagapan ko siya pabalik-balik para dito lang siya pabalik-balik. Pag ganun lang siya. Tulad nito, naagapan ko na siya kasi pupunta na siya dito. Bawal siya pumunta dito kasi kapag may nadaan na lalo na pag naulan, dito sila nakapit. So, nakaganda rin yung pagpapagawa ko nito at nagkaroon sila ng hawakan. Kasi madulas po yung daanan dito sa amin. Yan. Ang daanan sa amin. Yan. At ito yung aking problem. Yan. So, diba nakakatuwa lang na i-share ko sa inyo. Ito ay mint. Ang sabi nila, masarap daw yan ilagay sa sa gata, yung mint. Ito tong mint na yan. Pero ako, hindi ko pa siya natatry. Pag naggagata ako, hindi ko pa siya natry na ilagay sa gata, tong mint. Ang natry ko sa kanya ay, ang natry kong lagyan sa mint na yan, nilagay ko sa iced tea, sa juice. At, ayun, sarap naman. Nag-iwan siya ng mint na. But, natuwa lang talaga ako dito sa aking sayote, guys. Ayan na siya, oh. Pag dunga ko kanina, nakita ko kaagad yung bulaklak niya. Ayan, oh. Tapos, pag silip ko dito sa, dun sa taas, meron din pala dun. Ayun, oh, namumukad-kad na siya. Dalawa. So, sana hindi siya malaglag at sana ay magtuloy-tuloy na siya. Wala nga pala ako nilalagay na filterize. Ano ba? Filterize. Oh, filterize. Ano ba? Fertilizer, yon. Wala akong nilalagay dyan na fertilizer. Kung hindi yung mga itlog, pag nagluluto itlog na shell, tapos mga gulay, yung pinagbalatan ko, ayan lang nilalagay ko dyan. And then, sa nagtatanong kung saan daw ako kumuha ng buto na itatanim na sayote. Hindi po siya buto. Ayan po, oh. Kita nyo po ba yan?
Ayan, yan. Yan parang brown na yan. Ayun po yung sayoteng magulang. Tapos, tinuruan ako ng isang magsasayote na nakausap ko. Paano siya patubuin. Hindi pala siya ibinabaon sa lupa. Kung hindi, ang ginagawa sa kanya ay ipapatong mo lang siya sa may lupa. Tapos, kapag kasumibol siya, unti-unti mo siyang lalagyan ng lupa. Hindi pala siya advisable na ibaon siya dun sa lupa. Ang dapat lang sa kanya ay unti-unting takpan kapag natubo siya. Kaya tingnan nyo, diba, nabulok na lang siya na nandiyan pa siya sa ibabaw kasi kalahati lang yung nilagyan ko sa kanya ng lupa o ibinaon sa lupa. Kasi nung unang tanim ko niyan ay nabulok na hindi siya nagtuloy-tuloy. Kaya nung nakita ko yung maraming tanim na sayote, sabi ko, ano po ba yung ginagawang ng sayote? Itinatanim sa sayote. Tapos sabi niya, iganon nga na kumuha daw ng magulang na sayote tapos itanim. So meron pa akong papakita sa inyo na masipag din mamunga. Di kayo guys, dito po. Yung ang kalat ng bahay namin. Di pa ako nakakalinis, kakagaling ko lang sa school. Eto guys, yung akin namang kalamansi. Napakasipag magbunga. Ayan So, eto ay nakakapagbenta na din kami dito ng kalamansi. Sa ngayon, yung aking kalamansi, ay may hiyog na siya. Sa ngayon, yung kalamansi ko ay nahinog na siya, diba? Pwede na siya anihin. Ito pa, nakakapagbenta na kami dito. So, pwede na to. Ayan, diba? Sa mahal ng mga bilihin ngayon, kahit dito lang sa bakuran natin, pwede tayo makapagtanim, magsipag lang. Ang dami niyang bunga nung nakaraan kasi may bumili, kaya nawala. Nawala na yung bunga niya. Ayan, Daanin tayo ng kalamansi for today's video. Ayan. Pwede na tong anihin kesa, diba, pwede na tayong gumawa ng kalamansi juice. O kaya, hindi na kami nabili kapag kailangan namin ng sausawan ng toyo, kalamansi. Dito na lang kami napitas, guys. Diba? Dito lang yung sa bakuran. Ganyan lang kapag tayo ay nagsipag-sipag magtanim-tanim. Mayroon tayong aanihin. Diba? Meron pa dong hinog. Ito, malaki. See? Diba? Ang bango? Ito naman yung aking suha. Yung aking suha na ayaw talaga niyang magbunga. Dahil nandito lang din yan sa paso, And then, eto naman yung aking mulberry, aking pomegranate. Eto ay si bulaklak lang din ang binibigay niya. Lagi lang siya namumulaklak. Nagbunga na to, pero hindi siya rin nagtuloy kasi nung minsang may bunga siya, binato ng bata. So, nagtampo mula ata nun. Ayan, So, ayan. Tapos, ayan, ayan lang. Tapos, eto, yung dating itininda ko na avocado, seedless siya. So, itinanim ko din. Ayan din siya, tumubo siya. So, ayan ay, hindi ko alam kung magkukontinue siya kasi nasa paso lang siya. Alam naman natin na ang avocado ay puno talaga. Tulad nitong suha na to, puno talaga to. So, ewan ko kung magbubunga to. Ito ay matagal na din. Ang gusto ko kasi i-bonsai sana siya. Tulad nitong pomegranate. Ayan. Pero, mas napapakinabangan ko ngayon itong aking kalamansi. Tingnan nyo naman, diba? Nakakapagbenta kami dito. 3-5 sa kalamansi. So, yun. Kaya naaagad yung bunga niya. Pero marami pa siya. At, lagi-lagi siyang nagbubunga. Lagi-lagi siyang nagbubunga. Meron pa yan. May mga aanihin pa kami dyan. Yan, diba? So, ito pa.
Ang kagandahan nitong kalamansi, kapag pinitas mo ngayon, susunod na buwan, meron uling mga tumutubo. Tulad niya, nagkakaroon uli siya ng sariwan dahon. So, tutubo uli yan. At hanggang doon nga sa baba, may bunga yan. To, yan, oh. Diba? Ang ganda niya lang kasi napapakinabangan. Kaysa magtanim tayo ng mga halaman. Oo nga, nakakaganda yung halaman. Maganda sa bahay. Pero mas magandang itanim na lang natin yung mga napapakinabangan natin. Kasi mga gagamit natin sa bahay. Kasi yung mga halaman, pampaganda lang yan. Pero yung mga napapakinabangan, magagamit natin at makakalibre tayo sa mga pang-araw-araw natin na panggamit sa bahay. Diba? So, good morning sa lahat. Ayan lang ang aking video for today. Nakaka-relax lang. Kailangan ko lang mag-relax. Kapag ako ay nai-stress, dito ako sa halaman ko nagkukuha ng pamparelax. So, see? Oh, ito na yung aking kalamansi. Sakto, meron ako doon pusit. Ia-adobo ko, imamarinate ko muna siya sa kalamansi. Diba? Nakakatuwa. So, yan o. Diba? Sarap-sarap. Oh. Yung mga mahilig sa kalamansi, magtanim na po kayo. Diba? Nakakatuwa lang. Ito yung view sa amin, oh. Yan, puro kawad. Maganda sana dito dati, nung mga wala pa mga bahay dyan, share ko lang. Ang ganda ng tanawin dyan, gustong-gusto ko dito tumambay. Kasi parang nakaka-remind siya sa akin dun sa probinsya namin na puro halaman, makikita mo, tapos huni lang ng mga, yan, ng manok, ang maririnig mo, ang ganda. Pero ngayon marami na siyang bahay, na wala na yung mga puno dyan na nakalagay, nakikita mo na yung kabilang barangay. So soon, magiging kabahayan na din yan, mawawala na yung mga puno na yan. Kapag mga 10 years pa, ganyan. Kasi dati, ito, napunta ako dito, 22 years na ako dito eh. So, ganyan na yan ang nangyari after 22 years. Diba? Tapos, wala pa yung kawad-kawad na yan. As in, ang ganda dito dati ng view. Tapos, meron pa naalala ko, nung bago pa lang ako dito nakatira sa bahay ng asawa ko, may musang siya na pumasok sa bahay namin. Yung musang dun lang yun sa mga gubat-gubat eh, 'di ba? So ganun siya dati dito ka-fresh, ganun kaganda yung bang tawag doon, parang virgin forest pa siya kasi nga wala pang bahayan yan dyan, as in wala pa nakatira, puro puno, puro pananim, puro mangga, saging, kamote, ganun pa yung mga nakalagay dyan. Ngayon ang mga nakalagay na dyan ay puro bahay na. So yun ang aking matatanaw na. Ayun lang ang aking video for today. Good morning sa inyo at salamat sa panonood. Bye bye and God bless.